Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, May 26 na po, 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho tayo magpatuloy, mag-short prayer po muna tayo. Lord God, maraming salamat po sa araw na pinakulob mo sa akin, kayo din sa manonood po ng channel na ito. Pag-ingatan mo po kami ngayong araw po ng Martes sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po muna natin uunahin ang low pressure area po na minomonitor natin na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay nasa red warning signal na po o nasa high chance na ang category para ma-develop po bilang tropical depression o mahinang bagyo. Meron po itong lokasyon ngayon na 1,550 kilometers east of northeastern Mindanao. Explain ko pong mabuti para hindi po kayo malito. Kapag ito pong LPA na ito ay na-develop po o naging tropical depression, mahinang bagyo sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin po itong Bagyong Jangmi. International name. Huwag po kayong malilito, hindi po alphabetically yung Jangmi, international name po yon. Kapag napasok naman, nakapasok na sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin naman po itong Bagyong Domeng, pang-apat po na bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility ngayon pong 2026. Mamaya ipapakita ko yung mga senaryo, yung mga posibleng mga dadaanan po ng magiging banta ng Bagyong Domeng. Alamin muna natin ang ating tinatawag po na forecast weather condition. Aktibo na kasi ang southwesterly wind flow, nandyan pa rin ang easterlies, malinsangang hangin. Ngayon, sa area po ng Zamboanga Peninsula, BARMM, Sacsargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental, kasama po ang Palawan. Asahan po natin ang weather condition po sa mga lugar na binanggit ko na yan. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Dahil po ito sa southwesterly wind flow. Ano ba ang southwesterly wind flow? Ito po yung sinasabi natin, tinatawag natin na mahina pong hanging habagat. Kapag lumakas naman ito ay magiging southwest monsoon o yun na yung malakas po na epekto ng habagat sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. Ito naman, yung mga lugar na yan, mag-ingat sa banta ng mga pag-uulan sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Sa parte o nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, ito yung mga area na apektado po ng trap o extension po ng hangin ng low pressure area na nandyan po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, asahan ng cloudy skies sa malaking bahagi po ng Mindanao. Siyempre, specific dapat tayo. Pag sinabi natin the rest ng Mindanao, kasama po dyan ang Davao Region, Davao City, Davao del Sur, Davao Oriental, ang Caraga, Butuan City, Surigao City, yung mga lugar po na yan, mag-ingat po sa banta ng mga pag-uulan dahil po sa trap extension po ng hangin ng low pressure area. So sa Eastern Visayas naman po, Bicol Region, kasama po ang Quezon, ang weather condition po sa mga lugar na yan, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa epekto po ng easterlies o yung malinsangang hangin pa rin na nanggagaling ho sa may karagatang Pasipiko. Tulad na aking sinasabi, unti-unti naman ang nawawala ang epekto o pahina na ng pahina ang easterlies dahil nga sa pagpasok ng southwesterly wind flow o mahinang habagat. Parte naman po ng Metro Manila, nalalabing bahagi po ng ating bansa ay patuloy din makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms lalo na po sa bandang hapon dahil po yan sa mga local thunderstorms. So ngayon naman ay explain ko mabuti yung low pressure area at yung mga lugar na posible po nitong maapektuhan. Nakalimutan ko po, i-like nyo po yung channel natin, i-subscribe at i-hit ang notification bell. Paki-share na rin po para mapanood po ng ibang mga kababayan natin kung hindi man natin masabi ho sa kanila. Ngayon naman, balikan po natin yung sinasabi po natin na low pressure area. Sa ngayon po, marami nagtatanong sa atin kung gaano ba magiging malakas. Ito nga pong banta ng magiging bagyo. Itong LPA na yan na nasa high chance sa ang category. Dinouble check po natin ito sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential at ngayon po ipapakita ko sa inyo yung nagiging sirkulasyon po o magiging sirkulasyon ito nga pong nagbabanta ng mabuo bilang bagyo. Simula po ngayon, ilang oras simula ngayon hanggang sa mga susunod na mga araw ay madedevelop na po ito bilang tropical depression. Tignan nyo mabuti sa ating screen. Kung makikita ho ninyo yung low pressure area na high chance ang category, nagkakaroon na yan ng development. Makikita nyo mabuti kung paano mabilis na kumikilos ito. Nagpo-form na po siya ng sirkulasyon ng hangin. Napapansin nyo naman sa ating mapa,
Ito po malakas na hangin na nanggagaling din po sa kanlurang bahagi ang hinihigop niya. Ibig sabihin nito, nabibigyan siya ng lakas o hinihigop niya yung lakas po ng southwesterly wind flow. Kitang-kita nyo naman yung pinakamata, yung pinakasentro, yung mga pula-pula ho na yan po ang malakas ang impact. Pero good thing, salamat sa Panginoon dahil nakita nyo mabuti, wala pong mangyayaring landfall scenario. Nakikita naman nating mabuti mga kababayan ko, hindi talaga magla-landfall ito at dadaan siya o maapektuhan niya ang ilang bahagi po ng Eastern Visayas, silangan po ng Mindanao, North Luzon, Extreme Northern Luzon, dediretso po yan sa bansang Taiwan at doon po possible itong maglandfall. Pero magkagayon man dahil nga dikit siya sa ating Philippine Area of Responsibility, nakakapangamba at kinakailangan pa rin ho natin yan na i-monitor at bantayan para po malaman natin kung may pagbabago ba sa direksyon o babago ba ang kanyang kilos at galaw. Pansinin nyo mabuti, sa kanlurang bahagi naman, meron ding development dito ng sama ng panahon at ito yung sinasabi natin na magiging possible na kasunod po nung LPA na yan o kapag develop bilang isang bagyo, may isa pang mabubuo dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Nakikita nyo naman sa ating screen pero yun ay mahina lamang at nakita nyo naman hindi ito lalakas kagaya nung isang LPA na nasa silangan. Ngayon naman po mga kababayan, silipin lang natin ang mabilisan yung ating tropical cyclone threat potential para po makita ho ninyo kung ano yung mga pagbabagong nangyayari nga ba. Dahil yun kasi ang ating pinagbabasihan din, yung ating tropical cyclone threat potential. Ipakita ko sa inyo mabuti and then compare natin dun sa kaninang pinakita ko. Tignan nyo mabuti sa pagitan ho ng May 28 hanggang sa June 3, eto po papasok talaga sa ating Philippine Area of Responsibility. Yan nga pong banta ng sama ng panahon na ngayon ay nasa high chance na para maging bagyo. Yan po talagang nakita naman natin wala pong landfall scenario. And then sa kanlurang bahagi, ito yung kanina pinakita ko na pade-develop din bilang isang sama po ng panahon. Pero sa ngayon, medyo malayo pa naman itong nasa kanluran, titignan pa rin natin yung mga posibilidad po na mga pagbabago na pwede pong mangyari. Ngayon naman, ito pong tinatawag natin na southwesterly wind flow dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito po ngayon ay nade-develop na. So kapag ito ay nagkaroon ng tinatawag natin na intensification o mabilis ang paglakas, magiging ganap po ito na habagat o southwest monsoon. At ang habagat po ay magbibigay ng mga pag-uulan direkta sa mga lugar po na malapit, especially po dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang nagiging epekto rin ng habagat, madalas kapag mahina po ang LPA o may nabubuong LPA sa looban o sa labas ng ating bansa, ay hinihigop po niya ito. Pero kapag malakas naman ang isang sama ng panahon, tulad ngayon, malakas itong LPA na yan natin nakikita, yan po hinihigop naman niya yung mahinang habagat o yung southwesterly wind flow. Kaya kinakailangan po na mag-ingat tayo. Hindi rin po biro talaga ang sama ng panahon na ating minomonitor ngayon dahil possible at pwede itong magbago ng direksyon bawat oras. Kaya kinakailangan lagi ho kayong mag-antabay sa ating pong mga weather update and forecast. So ito po, marami nagtatanong Kuya Francis, ito bang nakikitang sama ng panahon o bagyo na mabubuo, tatawagin bagyong Domeng, magiging super typhoon ba? Alam nyo, maganda po talaga malaman natin ngayon kung ano ang magiging lagay. So salamat dahil pinapakanood nyo po ako, mga senior natin. Alalayan ko po kayong mabuti. Wag po kayong kabahan, wag po kayong matakot. Alam ko yung iba may trauma na sa bagyo, pero sabay-sabay tayong manalangin at magtiwala sa Panginoon. Sa ating pong advanced weather system, sa tropical cyclone threat potential, hindi pa as of now nakikita ito na magiging typhoon o magiging super typhoon category. Tulad na aking sinabi, wala namang mangyayaring landfall scenario. Yun po ang ipag-pray natin na talagang hindi siya mag-landfall. Bagamat walang landfall scenario, yung trap o extension po ng kanyang hangin ay makakaapekto po sa silangang bahagi ng ating bansa. In short po mga kababayan, hindi po ito nakikitaan na magiging typhoon o super typhoon category. Kapag kasi super typhoon o typhoon category, papalo yung kanyang hangin sa 200 to 240 kilometers per hour na lakas ng hangin. Yan po yung sinasabi natin na life-threatening na lakas po ng hangin. Kapag super typhoon pa naman, kokonti po ang ulan pero napakalakas po ng hangin. Yan po ang nakakatakot. Kaibahan naman yan sa mahinang bagyo o tropical depression, mahina ang hangin pero napakalawak po o napakalakas po ng mga pag-uulan na binibigay nito sa mga direktang lugar po na naapektuhan. Mamaya po yung mga kategorya ng bagyo, i-explain ko po sa inyo mabuti para din maunawaan natin kung nasa ang kategorya ba yung bagyo na ating minomonitor. Etong LPA na banta na para maging bagyo, wala pa siyang category sa ngayon ha.
Dahil kung makikita ho ninyo, naka-red warning signal siya, naka-high chance po ang category, ine-expect ho natin bago ito pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ilang oras pa po simula ngayon. Kaya naman kapag naging bagyo yan sa labas, tatawagin po yang bagyong o Typhoon Jangmi, no? Yun po ang international name niya. Ngayon naman, silipin po natin ng mabilisan o saglit yung ating pong tinatawag na live na mapa, and layo ko naman po ito pinapakita sa mga kababayan natin para din po makita nyo na meron talaga tayong pinagbabasihan. Meron tayong tinitignan na pinakamapa na siya pong nagiging monitor natin. Kung makikita nyo mga kababayan, ito pong LPA na ating minomonitor. Ito po yung nasa high chance na ang category. Kung makikita nyo naman, ito yung pinakamata niya, yung pinaka may tuldok po na yan. At yung hangin naman po na nagsisirculate po sa paligid niya, medyo lumalawak na, malawak ang radius. Kaya nga po siya nagkaroon ng tinatawag natin na intensification, mabilis ang paglakas dahil po sa epekto ng tinatawag natin na southwesterly wind flow. Develop na po yan dito po sa may kanlurang bahagi po ng ating bansa and malapit siya sa kanlurang bahagi ng Palawan. Kung hindi po na-develop ng mas maaga, ito nga pong southwesterly wind flow, hindi naman lalakas o magiging high chance na category na low pressure area, ito pong LPA na yan. Dito po, no, ito po yung magiging daan o dadaanan po ng low pressure area na to. At kapag naging bagyo na, dito lamang po siya, no, sa silangang bahagi po ng ating bansa, na kung saan nandito ang epekto ng easterlies. Ito namang easterlies na yan, kung nakikita nyo po yung malinsangan hangin na yan, kapag na-develop na po bilang bagyo, ito nga pong LPA, naging bagyong doming na po, higupin lang niya ang epekto o hangin po ng easterlies. Dahil ang easterlies ngayon ay humihina na dahil nga po sa pag-transition natin from tag-init papunta sa tag-ulan o wet season. At yan na nga po yung senyales, southwesterly wind flow, na buo na nga po. Bagamat wala pong landfall scenario, mahahagip naman ang trap or extension po ng banta na magiging bagyo. Ito nga pong silangan po ng Mindanao, ang Eastern Visayas, ilang bahagi po ng North Luzon, ang extreme northern Luzon maapektuhan din. And then, itong banta ng bagyo po na ito ay pupunta po sa bansa pong Taiwan. Diyan po nakikita yung landfall scenario. Ipag-pray din natin na wala po tayong mga kababayan doon na mapahamak. Bagamat ngayon nakikita natin sa advanced weather system natin sa ating pinaka-forecast na hindi naman ito magiging super typhoon, mahina man o malakas ang bagyo, dapat lagi po tayong nakahanda, naka-alerto kasi minsan ang pinagbabasihan lang ng mga kababayan natin, Kuya Francis, mahina lang naman pala yung sinasabi mong bagyo. So bakit pa kami magiging handa o magiging alerto? Ang sinasabi ko kasi natin dito, yung pagiging kampante natin as a Pilipino, no, na ay wala yan, mahina yan. Doon tayo napapahamak. Tama naman po, di ba? Kapag mahina o malakas o nakahanda tayo, kung sakaling maging malakas, hindi ho tayo mapapahamak. Pamilya ho natin ang nakasalalay dito. Kaya nga pong ginagawa ko dito, hinihimay-himay ko, ini-explain ko pong mabuti yung mga pwede pong mangyari o mga senaryo. Lalo na po dito nga po sa sama ng panahon. Ngayon naman, bigyan ko muna kayo ng paalala. Itutuloy natin yung update ha. Ito po, lagi ko sinasabi dahil nga po aktibo ang LPA, nasa high chance na ang category, ilang oras simula ngayon pwedeng ma-develop bilang bagyo. Lagi po kayo mag-antabay sa ating updates. Kaya process nyo maaga pa lamang po nagbibigay na ng update, no? Para yung mga kababayan natin napapalaot, magtatrabaho ng maaga, malaman po yung update. Pasensya na ho, medyo pagod lang tayo ngayon. At ganyan din yung pangalawang paalala ko, parte po ng Eastern Visayas, silangan po ng Mindanao, yan po yung mga lugar na mas maapektuhan po ng trap ng nagbabanta pong bagyong mabuo. At gayon din, North Luzon, ilang bahagi po ng Metro Manila, hindi pa rin tayo ligtas sa banta po ng mga local thunderstorms. Eto ho, no, ngayon po kasi, develop na ang southwesterly wind flow. Ang pag-uulan po sa hapon ay mapapadalas na. Actually, kahapon, naghihintay yung mga kababayan natin ng mga pag-uulan. Hindi po nakaranas ng mga pag-uulan. Pero sa ating inilabas na forecast, talaga hapon po ang madalas na pag-uulan. At tulad na ang sinasabi, sulitin na natin yung mga panahon na hindi umuulan, maglaba, maglinis sa ating kabahayan kasi once na magsimula na ang pag-uulan na yan, magtutuloy-tuloy na po yan tuwing hapon. Alam naman natin pag southwest monsoon season o wet season po mga kababayan, napakadalas po ng mga pag-uulan lalo na po sa hapon at minsan inaabot pa po yan ng gabi. Meron kasi tayong dalawang kategorya ng localized thunderstorms, merong normal, merong severe thunderstorms na sobrang malabagyo po talagang epekto. At yung pag-uulan tumatagal po ng 1 oras hanggang sa 2 oras. Kaya kailangan mag-ingat po tayo. Yung isang paalala ko pala yung sinasabi, kailangan po meron tayo mga go bags. Importante po ito, no?
Ang kailangan lang naman diyan flashlight, tubig, pagkain, yung mga medical kit, yung isang bitbitan lamang para pag tayo umalis, nagkaroon ng biglang pagbabaha, dala-dala ho natin. At ito pa yung Ziploc lalagayin po ng mga dokumento, mga papeles, sobrang importante po yan. Anytime magkaroon ng pagbabaha sa mga low-lying areas, lalo na po sa parte ng Metro Manila, yung mga lugar ho na yan, ako, prone na prone po talaga sa pagbabaha. Alam naman natin, hindi na natapos ng issue sa baha. Bukod ho kasi sa may issue sa flood control, dami pang basura. Paano po talaga? Talagang ano po yan, babaha ho talaga na mabilisan, kahit isang oras lang na pag-uulan, dahil yung mga basura yung nagkalat. Dito po sa Eastern Visayas, yung mga kababayan natin dito, hindi naman masyadong crowded place po, pero malinis naman. Pero ang tulad na ang sinasabi, malapit naman sila sa katubigan. Kaya yung mga pagbabaha, normal nangyayari talaga. Kaya yung mga nasa low-lying areas, malapit po sa karagatan, malapit po sa mga ilog, ay lumikas po pag meron tayong banta ng malalakas po na thunderstorms. At gayon din kung merong malalakas na banta po ng bagyo. Ganon din, no? Same scenario din sa parte po ng silangan ng Mindanao. Lagi ko sinasabihan mag-ingat din, no? Napapalibutan ng mga tubig, yung mga area po natin, lumikas tayo sa mga safe po na lugar. At ito pa, lagi ko sinasabi ho, na kailangan din mag-stock tayo ng pagkain, yung pang ilang araw lang. Alam nyo, ganito, no? Kapag kaya natin mag-budget ng pang isang linggo, tuwing isang linggo lang tayo mamamalingke. Pero alam ko naman magkakaiba talaga tayo ng senaryo. Merong iba na maraming anak, merong iba na saktuhan lang. Pero kung ano lang yung kaya natin, kung ano lang yung magkakasya sa budget, bigas, delata, itlog, ano lang, tuyo, yung talagang matagal masira at may stock natin sa ating rep. At ito pa, kailangan humanalangin tayo sa Panginoon. Ipag-pray natin na ito nga pong LPA na yan, humina at mas lumayo pa. Kasi pag mas lumayo yan, hindi po masyadong maapektuhan o madidikitan ng trap o extension po ng LPA o banta ng bagyo na yan, ang silangan ng Mindanao, silangan po ng Visayas, gayon din ilang bahagi po ng silangan ng Luzon. Alam naman natin na kahit po hindi ito magla-landfall o walang direktang landfall, hindi yan tatawid ha. Kung may nakikita kayong sinasabi, tatawid ng bagyo, hindi po. Walang landfall scenario pero yung trap extension po ng banta ng magiging bagyo na yan ay makakaapekto. Minsan yung trap or extension ng bagyo, matindi rin ang epektong pag-uulan po nito na naidudulot. And after naman po na itong LPA na yan, pag-develop bilang bagyo ay nakalayo na, imo-monitor naman natin yung nasa kanlurang bahagi na isa pang sama ng panahon. Pwede namang niyang humina o pwedeng hindi ma-develop, pwedeng magbago. Time to time yung magiging lakas o yung lokasyon po ng sama ng panahon dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaakibat o kasabay ang southwesterly wind flow. Ngayon naman po mga kababayan ay alamin naman natin kasi marami din nagsasabi na Kuya Francis, ba't sobrang init ba ng panahon natin ngayon? Actually ngayon po kasi mga kababayan ko, nandyan pa rin ang epekto ng easterlies. Yung easterlies po kasi ito yung malisang hangin, alam naman natin, bumubugso na ho yan, sumasagad na ho yan dahil after po na humina na yan, mamamayagpag na o ang ating magiging pangunahing weather system ay ang habagat na o southwest monsoon. Ito po, alamin natin ang temperatura para din meron tayong basihan. Sa NCR ho, lalo ho sa umaga sa tanghali, aabot pa rin po sa 37 degrees Celsius yung pinakamataas at 28 naman yung pinakamababa. Sa Quezon City naman, 37 degrees yung pinakamataas, Mandaluyong City, Makati City, 37 din, sa Pasig City, 36. Pero kung mapapansin nyo ho, feels like 40 to 45 degree yung init dahil po yung sa alinsangan po ng easterlies. At sa parte naman po ng Baguio City, ito medyo malalamig pa. Baguio City 24 yung pinakamataas. Mataas na ho yun ha. Pinakamababa is 18 degrees Celsius. Pinakamalamig yun. Dagupan City 38, Tugigaraw 39 degrees Celsius. Sa Clark, Pampanga naman ay 39 degrees Celsius. Sa Legazpi po 34 degrees Celsius. Sa Maynaga City 34 degrees Celsius. Sa Visayas area naman, ang temperatura ho dyan 33 degrees Celsius yung pinakamataas. Sa Iloilo, 34 degrees. Bacolod, 34 Celsius. Tacloban, 33 degrees Celsius po. And sa Dumaguete, 33 degrees Celsius din po ang init na mararamdam o mararanasan. Sa Mindanao naman, Davao City, 34 degree. Cagayan de Oro, 33 degrees Celsius. Zamboanga City, 33. General Santos City, 34 degrees Celsius. Sa Butuan, ay 33 degrees Celsius. So, isiningit ko lamang para meron tayong pagbabasyan. Yan po ay sa umaga sa tanghali, pero bandang hapon, pababaho ng bababa yung temperatura niya, no? Dahil po yun sa localized thunderstorms, dahil po sa banta ng trap na extension po ng low pressure area,
at ng southwesterly wind flow. Alam naman natin na nangyayari po talaga yung mga ganong senaryo kapag meron po tayong banta ng mga pag-uulan. So, dagdag natin yung super El Nino na sinasabi natin mga kababayan sa late 2026 pa yan. October hanggang sa December. At yun pwede namang mapahina o humina kapag lumakas pa no or humaba po yung duration na meron po sa southwest monsoon o hanging habagat. Ngayon kasi talagang dadaan tayo sa wet season bago po yung sinasabi na Super El Nino. Ang Super El Nino na yan same lang po sa mga nararanasan nating init ng mga nakarang linggo. Pero ang magiging epekto lang nun, heat waves, no, tagtuyot, at yung mga malalakas po na bagyo. Normally nangyayari po talaga yan. Alam naman natin kapag ganitong wet season na o habagat season na, delikado po talaga. So ngayon po mga kababayan, dito naman tayo sa sinasabi ko na isa-shoutout ko yung mga kababayan natin. Siyempre marami po naghihintay. Pasensya na ho kayo, kahapon hindi ko na i-shoutout ha. Kung okay na po sa inyo yung update natin, pwede nyo na pong putulin dito. Pero kung gusto nyo pong marinig yung pangalan nyo, dagdag po natin siya shoutout. Ito po, i-shoutout po natin mga kababayan ko. Ito pong si Margarita Gani. Ito pong si Caridad, Ma'am Caridad, si Marilyn Gonzales, si Christina, hindi ko mabasa, si Christina Capente, ito po, ipa-flash ko po dito mga kababayan ha. Pasensya na ho kayo, hindi po natin masyadong mabasa. Medyo malabo na ho yata ang mata natin. Ito po, no, si Ernesto, kasama po si Jocelyn Santos, at si Apolonia Sakdal. Yan po yung ating mga kababayan. Shout out po sa inyo. Si Maria Laksamana. Shout out po sa inyo, ma'am. Si Felipa, Ma'am Filipa, hindi ko po masyadong mabasa. Si Ma'am Jackie Pelomino, shout out po ma'am. Ako po, nakakatuwa po yung mga mensahe nyo sa akin. Salamat po. Si Conchita de la Cruz, ma'am, salamat po. Shout out po sa inyo. Si Angelo Golis, si Antonio Ramirez, shout out po ma'am. At iba pa mga kababayan natin, ito po, shout out po sa inyong lahat at sobrang salamat po sa inyong pagsuporta. Alam nyo po, hindi po mabubuo ang channel na ito kung wala pong pagsuporta ninyo. Kaya sa inyo po talaga ang lahat ng ito, no? Kaya nabuo ang channel na ito. Mga kababayan, bago tayo magpatuloy o bago tayo matapos, muli balikan natin yung ating Bible verse. Dito tayo magpo-focus. Gusto ko na namnamin natin itong verse na ito. Sa John 3:16, ang sinasabi ho, gayon na lamang ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa sangkatauhan o sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang bugtong na anak na si Jesus upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, bagkus magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Dapat malaman natin yan. Para tayo ay maligtas, kailangan po natin manalig sa ating Panginoong Hesus. Dahil lahat po tayo ay makasalanan at wala pong nakarating sa kaluwalhatian po ng ating Panginoon. Ang pagtitiwala natin o paniniwala natin na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, tayo po ay maliligtas. Mga kababayan, ngayon po, bago tayo magtapos, mag-ingat po ang bawat isa. Stay safe po. Pwede kayong mag-comment kung taga saan kayo at sa next update natin, ma-shoutout ko po kayo na maayos. Isusulat ko na po ito one by one at bibigyan po talaga ng ating oras. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Pasensya na po sa ating mga pagkakamali and God bless po mga kababayan.